Hello mga ka-Lushroom! For today's video ay mag-retouch tayo ng ating gawa. So si client ay pang 10 days niya today. As you can see sa video ito na parang wala pang natatanggal, pero kung titignan mo ng maigi ay ilan pa lang ang natatanggal kay client. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-retouch sa client. Sa tagal ng pag-upload ko ng mga videos na mga ginagawa ko, ito yung first time na mag-upload ako ng videos about sa retouch. So unang gagawin ay mag-lash bath tayo. Hindi pwedeng hindi tayo mag-lash bath bago tayo maglagay. Ang ginamit ko dito ay spoolie para pang brush natin, para naman at least ay malinis talaga natin ng maigi yung bawat kasulok-sulukan ng extension ni client. After ay gagamit ako dito ng lip brush para naman dun sa eyelids ni client. Satisfied na ako sa pag-brush and ayan, pupunasan ko na siya ng tissue. After ay magbabanlaw na ako dito. So ayan, as you can see na sobrang banlaw ako dito para naman talaga lahat ng bula ay matanggal talaga natin. Alam niyo naman ako, pagdating sa pagbabanlaw, ay ganito ako magbanlaw. Banlaw talaga. Tubig kung tubig. Kailangan kasi kapag tayo ay nagbabanlaw, ay talagang matanggal talaga natin yung residue galing dun sa shampoo na ginamit natin para maganda talaga ang retention. Pinayaan, may mga hinuhook pa sila. Pangkaraniwang tao, lahat tayo may hinuhook. Itong batang ito may hinuhook. After ko nga banlawan, ayan, nag-start na ako dito mag-curing gamit ang aking mini pan para naman bago tayo mag-start ay tuyong-tuyo na yung extension ni client. Kasi hindi tayo pwede mag-start dito hanggat basa pa yung kanyang extension. So ayan, after ng ilang minuto ay tuyo na din, and for the brush tayo dito para ma-check din natin yung mga possible na pwede natin tanggalin. And sa part na to ay maghahanap na tayo dito ng mga possible na pwede natin tanggalin. So ayan, nakita tayo dito ng dalawa. Ayan, ito yung mga ganito, yung mga tatanggalin natin para malagyan ng panibagong extension. So ayan, ganito lang ako magtanggal. Si Karyo kasi, hindi siya laging nag-share ng marami. Pero sabi ko, ang galing din nun kasi yun ang pamamaraan niya para protektahan ang sarili niya. Diba? Ang galing. Yung iba share, share na yung pag-share ay kinapapahamak din naman. Diba? Pero this time, kumain sila, mag-share kami. Magpapakita kami ng vulnerability, kwento kami ng personal, yung kwento mo, Ryan, maraming salamat. Hindi natin lagi na pag-uusapan, hindi mo na detalye. New Centrum Kids multivitamin gummies for growing kids. Try now. Ang Centrum Kids ay gamot. Hindi mo naman napabanggit sa akin grade 1, grade 2, grade 3, araw. Kasi ang tawag sa ginagawa natin dito ay banana fill. So, gagamit tayo dito ng 2 tweezers. So, isang tweezer ay hahawak doon sa natural lashes. And yung isang tweezer, yun po yung hahawak doon sa extension para matanggal natin. Paano nga ba yung banana peel kapag tayo ay nagtatanggal ng balat sa banana, 'di ba? Parang ganun po. Paghihiwalayin po natin 'yon. Ito please lang po sa mga gumagawa po ng ganitong techniques or gagawin niyo pa lang po. Ay ito po ay hindi po biro. Hindi po ito biro. So dapat po kung gagawin niyo po ito ay i-make sure po natin na hindi po masasaktan ng ating mga client. Kasi once na masaktan natin si client, ay matatrauma po yan sa atin. And tapos na nga tayo dito, and ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano nga ba yung ginamit kong tweezer sa pag-banana peel natin. So ayan, andyan si Irma, N01, and N06. And ayan, mag-start na tayo. As usual, ay maglalagay tayo ng tape. After ng tape, ay gel patch. Magandang maglagay ng gel patch or hydrogel patch para ma-relax yung ating mga kliyente kasi ito ay malamig. Malamig sa balat. After, ay maglalagay ulit ako dito ng another tape para naman ay ma-secure talaga natin na hindi lalabas ang mga bottom lashes kasi minsan may mga bottom lashes na pasaway. So, ayan, para ma-secure talaga natin, ay maglalagay tayo ng another tape. So, and after, ay maglalagay na tayo dito ng extension. So, ayan, uunahin natin, ay hanapin natin
yung mga natural lashes na natanggalan ng extension. Anyway, ang set pala na pinagawa sa akin ni client ay cat eye na makapal. Cat eye mega volume. Anyway, ang retouch ay isa mga pinaka-importante na binibigay namin or sinasabi namin sa mga aming mga kliyente after namin silang gawa. Yung mga information about sa retouch, about sa back job, about sa mga hindi pwede at pwedeng gawin. So, ayun nga, sa retouch po namin ay pwede kayong magpa-retouch sa loob lang po ng 10 days. And ang retouch po, ang payment po namin or fee is 350 pesos. Any style na pinagawa ni client as long na retouch ay 350 po yung sinisingil talaga namin. And isang beses lang po pwede magpa-retouch. After ng retouch ay new set na po talaga. And after 1 hour ay tapos na tayo. So ayan, for the brush tayo. So checking time kung may mga sumasabit, may mga matatanggal or what, or may mga nakadikit ba sa balat na hindi ko napansin. So ay wala naman tayo nakitang dikit sa balat and wala naman sumasabit, kaya ayan. And here's the final look after ng retouch. So, ayan ang kanyang result. So, ang ganda, diba? Ay, nako, wala akong masabi kundi ang ganda. Siyempre, gawa ko yan. Siyempre, gawa ng Lash Room by Joanna Jill yan. San ka pa? Kaya pabook na kayo kung gusto nyo magpagawa ng mga ganitong style, alam nyo na. Dito nyo lang po kami matatagpuan sa Tayuman, Binangonan, Rizal. Tapat lang po kami ng barangay ng Tayuman. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!